Sa dami ng ebidensya against the speaker, nandyan si Gutesa, na ngayon ay nawawala na nagsabing nag-deliver ng mali-maleta. Di ba, sina Diskaya? Ang dami nagsasabi, nagtuturo kay Martin Romualdez. So bakit ang mga pinunteriya ay hindi si Martin Romualdez? Walang kongresista na kaalyado ng pamahalaan ang ginawit. Alam natin mga kasama kung bakit pinagtatakpan po nila yung mga kasalukuyang nakaupo, nakaalyado nila. Talakay ngayon, eto, nakakainit din ang ulo kung ikaw ay talagang ang iyong prinsipyo sa buhay ay hindi Bendalo. Hindi ka kasama sa Bendalo Brothers. Diba, kilala mo yung Bendalo Brothers? Si Boying at saka si John Vic. Puro Bendalo At saka kasama nila si Senador Bendalo Tulfo. Yan. Oo. Si Bendalo, di ba si Erwin? Oo, di ba sabi niya, sometimes you have to bend the law, sabi ni Boying. Yes, sir! Oh! Saan kayo universe pwede yun? Kasi kita mo, may lumabas na kumpirmado yung impormasyon sa ating mga media organizations na si dating speaker Ferdinand Martin Romualdez ay di umano may mejores sa Espanya siya ay mejores sa Espanya siya isa na gusto niya may isang Kastilaloy. Sa bagay, mukha naman siyang Kastilaloy. O, di ba? Kita niyo yung itsura ni Speaker Romualdez, di ba? Matagal ko na sinasabi sa kanya yan. Kaibigan natin yan Yung advertisement niya noon nung tumakbo siyang senador. Nung ang kanyang tagline pa yung malasakit ni Martin. Ang dating niya kasi roon, para siyang bandido doon sa mga... dahil matigas yung dila. Hindi, saka mukhang tisoy na, di ba? O, sabi ko, ayusin mo yung optics ng iyong advertisement. Mukha kang bandido sa mga lumang pelikulang Pilipino, yung mga hasendero na, ano na ibig sabihin ito, Kayo, manahampas lupa na manapatay gutom, Di ba? Yung mga nagsasabi ng gano'n, nakakabayo. Di ba? Naka-all white. O, anyway, naiba tayo roon. Meron daw mejores sa Espanya na nagkakahalaga ng mahigit kumulang kalahating bilyong piso kung i-convert yung euro. At itong mejores na ito, isang mansyon sa Espanya, ay binili ng isang kumpanya na inorganize, binuo. Ilang araw lamang bago bilhin yung property. Na ito para sa aming mga abogado, red flag ito Ba't magbubuo ka ng kumpanya para lang bumili ng isang napakalaking halagang ari-arian? At corporation soul. Ibig sabihin, isa lang ang incorporator. Abogado. Okay. At yung mga ibang registered owners ng property at may kinalaman sa property ay may kaugnayan kay Martin Romualdez. Bagamat wala siyang pangalan doon sa property. Siyempre, tinatago nga di ba? Sinasabi ng iba, hindi naman niya sa pangalan. Kayo naman para naman kaming pinanganak kahapon Ni-insulto niyo naman ang aming intelligence. Sa dami ng ebidensya against the speaker, nandyan si Gutesa, na ngayon ay nawawala na nagsabing nag-deliver ng mali-maleta. Di ba? Sina Diskaya. Ang dami nagsasabi, nagtuturo kay Martin Romualdez. May mga testigo na nagsasabing merong property sa Tamarind na nasa pangalan na pag-aari, nasa pangalan ng iba. Malamang, ngunit pag-aari ni Speaker Romualdez. Ito ang talagang dapat puntiryahin dito sa flood control kasi itong flood control nasa nangyari ito Etong pinakamatindi yung 2025 yung insertions, di ba? Kaya nagkanda gulo-gulo, nasa Supreme Court nga di ba? Bakit? Alam natin kung bakit, pero rhetorical question lang ito. Bakit ang mga pinunteriya ay hindi si Martin Romualdez? Walang kongresista na kaalyado ng pamahalaan ang ginawit. Ang idinadawit, yan, si Joel Villanueva at kamakailan lamang si Senator Bong Revilla. Okay. Ngayon, baka sabihin nyo, ngayon pinagtatanggol ko si Senator Bong. Alam nyo yan. Noong eleksyon, lagi nating sinasabi, Senator Bong, yung
pagka-acquit mo, parang sinasabi yata nung Sandigan Bayan, ibalik mo yung pera, ba't hindi mo pa binabalik? Ayun. Pero acquitted siya roon. Opo. We acknowledge that as officers of the court. Pag acquitted ng korte, katulad nung si Hubert Webb, patagal kong pinaglaban yon. Pero nung na-acquit siya, sinabi ko, in public, nung tinanong ako ni Karen Davila, guilty ba or innocent si Hubert Webb? Ang sabi ko, I am an officer of the court. Pag sinabi ng korte, inosente, inosente. Kaya, naging magkaibigan kami ron ni Pinky Webb kasi parehas daw ako. Ako parehas. Noon, sinasabi natin kay Senator Bong, ba't hindi mo isole? Di ba? Opo. Of course, may ibang interpretasyon yung abogado niya. Pero, hindi po tayo, never po tayong naging defender ni Senator Bong or apologist ni Senator Bong. So, palagay ko, may kredibilidad naman ako kung magsasalita ako rito sapagkat ito ay objective. Kasi, nagulat ako Ang nakaturo sa kay Martin, yung flood control, nakaturo diretso sa palasyo, although laging pinipigil ni Ping Lacson. Eh bakit ang naputukan si Bong Revilla at si Joel Villanueva? Bakit yun ang nadimanda? Yun ang nagtataka ko. Di ba, tinanong ko kanina, bakit? Sabi ko, rhetorical question yan. Alam natin, mga kasama, kung bakit pinagtatakpan po nila yung mga kasalukuyang nakaupo, nakaalyado nila. Yan ang totoo dyan. With evidence. Oo, na iba ang kanilang pine-persecute at ginagamit nila yung weaponized na DOJ na bendalo para ilihis ang usapin. Di ba, may nagbiro nga, ang sabi namin, ang ipakulong si Bongbong. Ba't si Bong ang pinakulong? Oh my Nahati God. yata sa halip na Bongbong, Bong. Oh my God. Although strictly speaking, syempre, hindi naman natin pwedeng pakulong yung presidente. May immunity yon. Pero, okay na sana kung parehas lamang ang laban. Talaga namang pwede mag-imbestiga ang ombudsman, ang DOJ. Pero, alam nyo, etong ginawa kay Senator Bong, this time around, ipagtatanggol natin siya. Bakit? Kasi mali ang ginawa sa kanya. Kita nyo, inobserbahan ko ako naman siyempre, abogado tayo. Lagi tayo nag-o-observe ng mga bagay-bagay. Unang-una, noong unang lumabas yung charge na yan, yung malversation sa DOJ, hindi naman kasama si Senator Bong Yeah. Yung unang-unang demanda, hindi siya kasama. Siya doon. Oo, wala siya ron sa pangalan ng mga respondents. Yung tungkol sa flood control. Bigla na lamang, may nag-file yung complainants ng supplemental complaint. This time, in-include na si dating Senador Bong Revilla. So, magulo yun. Kasi dapat yun, complaint, di ba? Opo. Yun lang, kung gusto mong may iba, mag-file ka ng separate case. Oo. Anyway, alam nyo naman dyan sa DOJ, lahat na lamang dyan, pwede. Di ba? Yun ang masakit. Katulad nung kay Tebes, di ba? Pine-persecute nila. Meron pa naman, iniimbestigahan pa lang, sinasabi na ng Secretary of Justice, may kasalanan. Pagkatapos, iniimbestigahan pa lang, may nagsasalita na, mga sa Pasko, may makukulong, mga ganon, mga big fish. Hindi naman itong big fish na hinihintay ng taong bayan Pagkatapos, ang nakakatawa doon sa supplemental complaint, hindi na nga katakataka, hindi lang yung katakataka biglang isinama. Ang basihan ng testimonya ng supplemental complaint na motion to include additional respondents ni hindi nga dapat yun amended complaint kung magdadagdag ka. Opo. Magulo. Pero alam niyo naman anything goes. Weaponized ng DOJ. Wala nang integridad yung institusyon na yan. Paano yun? Ang basihan ng motion to include ay testimonya ng isang tao lamang, si Yusek Bernardo ng DPWH. Anong kabuluhan na isang tao lamang ang nagsasabi na may kasalanan ang isang tao? Meron pong doktrina sa batas na tinatawag na
Res Inter Alios Acta. Ipaliliwanag ko. At yan po ay doctrinal doon sa kaso sa Korte Suprema na Tamargo. Yung Tamargo case. Yan. Yes. Anong ibig sabihin nitong Res Inter Alios Acta? The acts of the confessor binds only himself. Yung umamin ng kasalanan kung walang ibang ebidensya other than yung sinasabi niya, Opo. ay hindi pwedeng magdawit sa ibang tao. Bigyan natin ng example kung bakit ganon ang doktrina ng batas. Halimbawa, may pumatay kay Ralph Recto. Halimbawa lang. Oo, halimbawa lang. Hindi naman for the sake of example lamang. Lumabas si Victor Salonga. Ayan, andito. Sa studio natin. Gandang lalaki. Oh. Pupunta siya sa pulis. Hindi yung nasa ilalim ng tulay, ha? Siyempre, nasa presinto. Tapos, Di ba naman yung may pulis sa ilalim ng tulay? Ano? Pupunta sa pulis, sasabihin niya, mga bossing! Ako ang pumatay kay Ralph Recto. Hello? Ito ang baril na ginamit ko. Check niyo yung ballistics. Ako ang gumawa. Ganito ang ginawa ko. Tinanong ng pulis, bakit mo ginawa yan? Oh. Binayaran ako ni Atty. Topacio ng 250,000. Oh. Yun ba ay sufficient evidence para madawit ako? Hindi po. Bakit? Binanggit Kasi napakadali para sa isang tao na sabihin, inutusan po ako. State witness na ako. Ang mananagot yung tao. Hindi mo nga alam kung may kinalaman yun o hindi eh. Ayun. Those are the acts of a third person. Yung kanyang pagkumpisal na siya ang pumatay, sabit siya ron. Yan. Pero yung sinasabi niyang, inutusan ako, hindi siya, Pwede. hindi maaring ebidensya yon laban doon sa tao na itinuro. Kung walang ibang ebidensya, dito kay Senator Bong, tinitignan ko yung mga pangyayari, wala namang ibang nagsasabi na si Senator Bong Revilla ang may kinalaman doon sa sinasabing anomalya. Kung may anomalya man doon sa flood control project. Yan. Oo. Ngayon, yun ang doctrine ng Res Inter Alios Acta. Bakit pinaniwalaan ng ating DOJ? Agad-agad? Ginawa rin nila yan kay Teves. Res Inter Alios Acta. Wala namang nagsasabi kundi isang tao, naniwala agad sila. Mali po yun. Pangalawa, may sinasabi si Yusek Bernardo. Binigyan daw niya ng pera in the form of advances si Senator Revilla. Bukod sa hindi po admissible ngayon, yung sinabi niya, kasi nga yung Res Inter Alios Acta. Pagpalagay na natin, for the sake of argument lang, hindi natin sinasabing totoo. Opo. Pagpalagay na lamang for academic reasons na, binigyan, tumanggap nga. Ito ang gravamen ng krimen ng malversation of public funds. Public funds ba yon? Hindi po. Kung nanggaling mismo yon kay Yusek Bernardo, pagpalagay na natin. Ay, hindi. Na binigyan nga at tumanggap nga. Public funds ba yon? Kasi sinabi advances wala pang proyekto eh. Paano naging malversation of public funds? Wala pa. Di ba? If ever, kung totoo man yon at kung mapapatunayan yon, bribery. Bakit malversation? Bakit pinilit nila na malversation? Gusto nilang may maikulong na malaking pangalan? Bong Revilla, dating senador nga naman yan. Artista, magandang lalaki. Alam mo, malayong kamag-anak ko pa nga yan. Kita mo, hindi ba medyo hawig ako ni Kuya Bong? Anyway, para malihis yung usapan sa Martin Romualdez, Palacio, di ba may sinasabing Lisa Marcos, SAP, ES, yun. Nililihis nila yun. Yun ang ginagawa ni Rito. Kahit malabong usapin ay pinilit nila.
Pangalawa, may MR pa pala ito. May MR. Anong sabihin Ha? ng MR? Motion for reconsideration. Okay. Sinabi na ng Supreme Court, yung pag-file ng MR is part of due process. Oo, doktrina na yan. Okay. May mga kaso na ako na invalidate yung information dahil may pending ER final sa court. Oo. Bakit final agad sa court at biglang nag-issue ng warrant? Yun ang mga kinakataka ko rito eh. Oo, mahirap talaga sa isang gobyernong bendalo. Pero attorney, wala sa batas ba yan ginawa nila? Magulo nga, kita mo nga yung elements eh. Malversation,